in my early age, in my early years in career, siguro mga 5-6 years ko, pag ako burat sa'yo, burat ako sa'yo. Ganun ako. Oo. Pag kalaban kita next game, hindi pwedeng hindi ka makakati sa akin. Ganun ako eh. Ganun ako ano. Pero nung medyo paano na like, lumi mga 13, 14, 15, may game ako na. Na technical ako, suspendido ako the next game eh. Di ba? Bakit mahirap ba magpaalam sa team at sa liga na alam mong di ka papayagan? Hindi talaga. Maraming proseso. Papayagan ka, oo. Pero, hinga ka pa ng letter, hinga ka pa ng ano. Eh, syempre, kung on the day itself kayo na-invite, paano ka hihingi ng letter? On the day, pas may laro ka na agad? Oo, may mga ganun eh, na alam mo, nabitin sila sa player. Tawagan si Brad, pwede ka ba ganito sa ganitong lugar? Eh, ikaw sabi, magkano budget dyan? Bigyan ka na ng 30, 40. Okay, fight. Yung mga ganun. Natatanggihan mo yung 40,000. Hindi naman talagang no sugar. Limited siya. Dati, pagka kumakain ako dito, 1.5 na soft drinks, pare. Oo, tinitipag ko. Oo, dito. Nakikita ko ni Coach Cheng. Kaya nga nung nadali ako ng diabetes, sabi ni Coach Cheng, ang lakas mo kasi soft drinks eh. Which is, kumaga ako, sabi ko nga sa sarili ko, okay lang, ano, active nga ako eh. Kaya ko eh. Ganun eh. Kaya lang di. Sabi nila, kakalambagin ka at kakalambagin ka ng Diyos na para matauhan ka, ingatan mo yung sarili mo, ingatan mo yung pinahiram lang sa'yo. Kasi nga, babawiin at babawiin yan. You don't know kung kailan. Welcome to this episode of Lockdown. Ako po si Carlos Sacamos at ang ila-lockdown natin today ay ang pride ng Gubat Sorsogon. He was a starter on the 2004 PCU Dolphins NCAA champion team. He was the 7th overall pick na 2008 PBA draft, a 2-time PBA champion, 3-time PBA All-Star at back-to-back All-Star Obstacle Challenge winner. Siya lang naman ang isa sa mga pinakatigasing player sa PBA pero na-research ko, akay-akay daw siya ng nanay niya nung nag-tryout siya sa PCU. Walang iba, kundi si Big Bo Bergamo. Ayun, yun. Welcome to the show. Thank you. Oh, salamat. Totoo ba yun? Actually, tita ko yun. Okay, tita mo. Sinamahan niya ako kasi nga, tayo eh, batang probinsya eh. So, may tryout ako sa PCU. Wala namang ginagawa tita ko. So, sinamahan niya ako on my first day. Tapos yun, after that, yun, ako na yung pumupunta ng practice. Yung tita mo ba or yung mami mo ang gaano ka laking bagay sila sa you growing up and how you became today a player? Hindi ako mamas boy kasi ako eh. So, I'm really close to my mom. Sa daddy ko din naman, pero mas ako sa mama ko. Kaya ang impluwensya ng basketball sa akin is actually sa tito ko. Both sa father's side. Okay. Yung tito ko, may isang kapatid si Erpat na marunong mahusay mag-basketball. Sa side naman ni mama, meron din. So, sila yung nakagisnan ko growing up playing basketball. So, sila yung mga parang kumbaga ni-look up ko. Gusto kong gayahin. Plus, yun nga, basketball is a big, dito sa atin. Kumbaga, big deal sa atin. Growing up, talagang, pag hindi ka into basketball, I don't know with the kids now, kasi nga, iba na yung natin, iba na yung generation niya. Pero, in my generation, mas more on larong kalye. So, talagang masasaba ka sa basketball kahit na yung mga tennis ball yan, alambre na ginawa, di ba? Yung maliit na, yung backboard lang na sinasabit sa puno ng nyog, mangga, yung mga ganun. So, yun yung mga nakalakihan ko. So, batang kali kasi ako. Sa Gubat yun? Doon ka nagsimula sa mga tennis ball na yung tennis ball na ganun. Oo, yan. Tinatago pa namin yun. Minsan sa likod ng yung likod ng pinto ng bahay namin. Okay. Doon kami naglalaro ng mga pinsan ko. So, talagang I'm into basketball. Plus yun nga, medyo matangkad ako, napayat lang nung So, talagang din ako. Parang umaga pinusigi din ako na, sige, maglaro ng basketball. Hanggang sa matuto ka na lang. Kasi nung time din namin, walang basketball clinic eh. Hindi katulad ngayon. Dami. Tatawag lang sa akin ako, Dad, sala akong basketball clinic. Marami kang maanuhan eh. Kumbaga madidevelop ngayon eh. Noon, it's on your own eh. 5-on-5 lang noon.
20-20, 5-5 piso. Yun, ganun lang ang laro yun. Ganun ka lang matututo. Pustahan. Mm. Okay. So, saan mo nakuha height mo? Sa mother side ba? Or Actually, both. both? Okay. Yung mga lolo ko sa mother side, malalaki. Kaya airpat, matatangkad din naman. So, sa akin, nabuhos. Okay. Kasi halos yung mga pinsan ko, hindi rin ganun kalalaki. Yung sa akin lang talaga nagkaroon ng 6'5". Plus yung bunso namin, mga nasa 6 flat, 6'1", gano'n. So, nasa aming magkakapatid, yung matatangkad talaga. So, ikaw ang tallest sa pamilya? Oo. Okay. Oo. Parang nag-iisa ko na matangkad Aside from that, yung mga healthy na mga pinsan ko Yung mga sa both sides So, yun. Okay. So, yun. Being the tallest in the family, syempre, nagamit mo yun sa pagiging intimidating presence mo at nakilala ka bilang enforcer throughout your career. Ikaw ang nagbibigay ng mga welcome to the PBA moment ng mga PBA player. Pero baliktad natin yung welcome to the PBA moment mo na research ko from Dennis Espino. Yes. So, gusto ko malaman, how did that experience shape your mindset na naisip mo, kailangan ko rin maging enforcer sa liga? Hindi, actually, yung pagiging enforcer, hindi mo makukuha in one day Matututunan mo na lang on your own kasi nung time ko with rain or shine, doon ko na-develop na maging supporting cast ako All throughout my career, I'm just a supporting cast. Supporting cast ni Paul, ni Jeff, ni Lagib, yung mga gano'n na. Minsan pagka si Paul, bata, medyo kinakanti ako nito. Sige, akong bahala. Parang kumbaga ako yung sumbungan ni Paul noon na, bata, medyo yung mga to. Mga ganun ba? Ako naman, syempre, para sa akin, si Paul ang pera namin noon Pagka si Paul na injury, malaking bagay sa amin, di ba? Saan kami kukuha ng 20 puntos? 15, di ba? So, doon ako naging parang kumbaga ako, naging ko ni Paul, ng mga teammates ko, na sandalan na, hindi pa, pagka nasa loob si Bo, medyo magiging madali. Pag miscreen ako, hindi naman ako na kukuha ako ng score. Ang goal ko is malibre sila, makatira sila. Kasi nga, sa akin, makakuha ako ng papulot-pulot na score, yun ang akin Wala namang play si coaching or kung sino mang na pupuntahan natin si Bo sa poste. Wala Minsan pinakikialaman ko, yun, ganun. Yung alam kong, akin na. With the flow naman. Ako naman ang didiskarte. Yung mga ganun ba? Pero most of the time, all throughout my career, screenan si Paul. Malibre si Jeff. Bigyan ng screen si Paul na makakatira siya ng swabe. Yung mga ganun ba? So, dun lang ako naglaro. Kaya din siguro na yung pagiging enforcer. Kasi nga, with coaching, kailangan matibay ka. Kailangan matapang ka din. Hindi naman yung enforcer na mananakit ka lang all the time, di ba? Mangi-injury ka lang all the time. Never had naman na parang binira ko tapos na-injury ng malala. Wala naman akong ganong na nangyari pa naman. So before nun, feeling mo wala kang mindset na maging enforcer? Wala akong mindset. Okay. Wala akong mindset na maging enforcer. Siguro, I'm always playing hard. Kasi even in practice with Rain or Shine, with Burger King, talagang kahit walang punishment with 5-on-5, talagang go hard kami lahat So doon na-develop na yung karakter mo sa sarili mo na, hindi ako magpapatalo. Talagang digdikan at digdikan. Nagkakasakit na kami sa practice, but after that, tawanan lang kami. Yung ganun lang. No, siguro doon, naging matibay ako doon to the point na para kang natawagan na naging enforcer ka. Kasi nga, nadi-develop namin. Namin. Hindi mo makukuha yung ganong klase ng ina-snap na, hindi gusto maging enforcer. Hindi pwede yun Kailangan mo rin matutunan Plus yung time kasi na inabot ko, late 2000, 2008 hanggang siguro mga 10, 11. Ang kapestuhan ko, Eric Meng, Asi, di ba? Danny Ay, Dennis Pino, si Kuya Marlo. So talagang kailangan nung maging matibay, di ba? Kasi nga, mas physical noon
kung i-compare mo mas physical noon, compare ngayon. Na talagang kumbaga, mas malayo yung naging evolution. Ngayon, medyo mabilis, fast-paced ang laro. Doon, diskartihan. Postihan. Talagang kumbaga, hanapan ng butas noon Diskarte talagang matindi. Utakan noon ang style ng laro sa PBA. So, mauhubog kang tumibay kasi nga, ang kasama ko dito, wala naman kaming veterano noon. Ako, si Kinyahan, si Jerby, si Larry Rodriguez. So kami lang yung aasahan ni Coach Sheng to defend Asi. Tapos, later part, dumating si Junmar. Dumating si Slaughter. Dumating si Sanggalang. Dumating sa amin si Almasan. Pero hindi rin naman siya kasing hefty namin nila Proctoy na si Raymond. Skinny. So, hindi rin siya ganun ka pwedeng asahan dumipensa kila Asi, kila Junmar. So, sa amin pa rin. So, yun. Doon nahubog yung, kumbaga, pagiging tough mo sa labanan na all throughout my career. So, doon ako tumibay. Doon ako pinatibay talaga. So, inabutan mo nga yung late 2000s, di ba? Na yes. Sinasabing tao, siguro parang latter part na siya ng no harm, no foul era ng PBA. Actually, yes. So, parang 3 dekada na abutan mo. 2000s to 2010s, 2020s. I-compare mo yung eras na yon, mas lumambot ba yung mga player ngayon? Ngayon kasi, more on, parang alam mo yung bumabalik sa one-on-one type of ball game. ISO ball game. Pero ngayon, hindi mo masyado makikita yung one-on-one kasi nga, may help side. In the 90s, one-on-one talaga kasi may illegal 3 seconds di ba? Defensive illegal 3 seconds doon Ngayon, hindi siya basta-basta kasi nga, may big man ka na sa gitna Pwedeng mag-zone. Okay na. Mas lax yung depensa. Yes, mas kumbaga, may mga tulong. So, before, yung inabot ko nung late 2000, talagang patibayan. Brad, patindihan talaga. Nagkaroon din ng time na, I don't know kung sinong commissioner yun, if it's Barrios or Salud, na nagkaroon din ng, alam mo yun yung pag nag-handshake ka, foul agad. Parang alam mo naging touch foul. Meron din ganun. Pero binawi na naman siya. Pagpasok ni Comchito Narbasa, medyo naging naging mas physical ng konti. Diba? So, yun yung evolution na inaabot ko. From the time of Asi, Jenny Espino, Danny Sigel, inaabot ko pa. Enrico, Kirby, inaabot ko yun Tapos pagdating ko naman dito naman sa bandang Junmar, Greg, Calvin, Vic Manuel, inabot ko din yung mga yan. Tapos dito naman sa panibago, ito na sila Balungay, sila kumbaga yung evolution na inabot ko. Kailangan matututo ka talaga Kailangan mo rin pag-aralan Tama rin yung sinasabi sa amin ni Coach Sheng na hindi pwedeng pa-easy-easy ka lang Kailangan mo rin pag-aralan yung mga kalaban mo, kung anong gagawin niya. Kaya ka din, kumbaga ako, hindi man ako ganun ka on PBA, masyadong nanonood ng PBA. Pero kahit pa paano naman inaano ko naman sa sarili ko, inaano ko sino babantayan ko the next game. Inaaral ko naman. Scout mo? Oo, ini-scout ko din naman kung paano galaw nito, kung saan malakas to. Yung mga ganun ba, simpleng lang for my own. Kaya siguro ako tumagal sa liga, di ba? Siyempre. 17 years na ako dito So, kaya rin ako na kasi nga, hindi man ako ganun ka-skilled. Hindi naman, siyempre. Binawi ko naman siguro sa dunong. Yung utak. IQ, basketball IQ. Yung basketball IQ ko medyo doon tayo lumamang sa iba. Gaano ka-importante ang gulang sa laro? Malaking bagay. Malaking bagay. You need to learn. Hindi pwedeng puro lakas lang. Hindi rin pwedeng puro bilis lang. Kasi kung puro bilis lang, salyahin ka lang ng isang beses yun, tapos ka na. Di ba? Kung puro ka lang din, lakas ka lang din, maraming mas malakas. Professional level na to Pwede siguro yung puro lakas sa college. Sa collegiate level. Pwede mong i-apply yun. Kasi nga, doon, it's more on fast-paced game, more on, alam mo, ratratan, tantantinin na laro. Pagdating ng professional, structured lahat, pare. System-based talaga. System-based talaga.
kung ano yung sistemang maganda, kung ano yung maayos na sistemang pwede mong i-apply sa PBA, mas mag-aano ka, mas kumbaga, mas mag-i-excel ka. It's like team cone. Lagay mo sa mahina, a couple of conference season, nandun na sa taas eh, with Coach Yeng. Pagbalik ni Coach Yeng dito, kumbaga, hirap na hirap kami. Di ba? Hirap na hirap kami. Ultimo quarterfinals, medyo ano kami, hirap kami umahon eh. Pero kita mo naman, nung inano niyo yung sistema, nag-adapt lahat, 4 na semis. Ang hirap nun, ha? For a team na, lalo sa composition of PBA today. On paper. Oo, hindi sa composition na lang of PBA today, the 12 teams itself, wala na kasing ano eh. Yung katulad before na, pag nagbigay yung schedule, nakita mo before Blackwater and Kia, parang bonus eh. Pero ngayon, wala na eh. Di ba? Those two teams are lalaban na din. Plus yun nga, yung Converge, yung malalakas talaga, yung MVP, SMC Group. Ano talaga, kumbaga, for us as a independent team, being in the semis for 4 straight times, parang big achievement para sa amin. Diba? Kasi nga, when it comes doon sa budget or sa, alam mo yung ano ng isang team, gasino lang yung sa amin. Diba? Meron lang kami limitation. Hindi ko tulad nung sa iba na unlimited talaga. Parang kumbaga, nagsasalok sa balon yun eh. Diba? So, yun yung na-appreciate ko sa team namin. Na kahit ganito kami, independent kami, pinaglalaban kami ng mga boss, pinaglalaban kami ni Coach Yeng. And same time kami, susuklian namin na ipaglaban din namin. Balik tayo sa mamaya, sa independent team, pag-usapan natin. Pero yun, balik tayo sa gulang, Brad. Paano mo ginuguhit yung linya sa pagitan ng duty foul at yung parang bibigyan mo lang dahil na-frustrate ka? There's a time na in my early age, in my early years in career, siguro mga 5-6 years ko, pag ako burat sa'yo, burat ako sa'yo. Ganun ako. Pag kalaban kita next game, hindi pwedeng hindi ka makakanti sa akin. Ganun ako eh. Ganun ako ano eh. Pero nung medyo paano na, like, mga 13, 14, 15, yung mga few years ago na, napapaisip ka na rin eh. Parang kumbaga, ngayon nga lang ako parang isang season, pabibilang sa kamay mo yung playground ko eh. Oo, yung playground ko eh. Pero technical, madala kasi mareklamo talaga ako eh. Pero playground foul, madala. Ano na eh, kumbaga, mabibilang mo sa daliri mo eh. In the previous, putya. Talagang sinasamon pa ako na, plus, suspendido ka. May game ako na technical ako, suspendido ako the next game eh, di ba? So, yun yung the maturity of myself dito sa latter part of my career, mas lumawak. Kasi nga, hindi naman ako pwedeng magpakita ng bad example kasi puro bagito eh. It's me, Gabe, and Stanley lang who's really a real bet dito sa team namin. Most of these guys are 7 years and below, 5 years and below, di ba? So, parang pangit naman na ako pa yung magiging bad example na ganito, ganyan. Yeah. So, early age ko, okay lang. Same age kami. Kumbaga, same batch kami. Jeff, ako, Larry, Jerby, halos kami, same edad kami. Kaya pagka parang kumbaga, nang barubal ka nun, okay parang na. barkadahan kami. Barkadahan kami. Yun nga yung inaano ni Coaching na pag nag-put up siya ng sistema, ayaw niya ng watak-watak. Ayaw niya ng may grupo ng pila, may grupo ng local, ayaw niya ng gano'n. Gusto niya isa lang talaga. Which is, yun yung naano namin sa grupo ko before with Paul. Talagang walang doon. Jeff nakikipagbiroon sa amin, si Ryan, si Jairi na sobrang seryosong tao niyan, nakikipagkulitan sa amin. Yun ang naipasa naman niya ngayon dito sa mga to. Yan, ang dami namin pilam. Before, pilam lang namin si Gib. Kaya papasok si Missy. Tapos dumating si Oiluan. Pero puro Pinoy yun, di ba? Pero pagdating ngayon, eto ang dami. So eto ngayon, hindi mo alam kung ano ugali nitong mga to eh. Pero napag-gel niya lahat. Yun yung kagandahan na
na magbabuy-in talaga lahat sa sistema ng isang coach. Yun, nabanggit mo si Junmar kanina, di ba? Yung mga evolution ng ano. Nabanggit niya, nakwento niya dati na syempre kayong dalaw ni JR ang nagbigay sa kanya ng welcome to the PBA moment niya. Very first game daw niya, Petron. Yes, Parang actually. hindi lang daw siya na-intimidate. Natakot pa siya. Hindi, ano naman. Kumbaga, Junmar kasi at his early age, hindi pa siya ganun kagaling. Pero, kita mo naman yung sipag ng bata. May galaw, may ano, pero hindi pa siya na fully developed. Hindi pa niya nakakikuha yung talagang potential niya. Pero nung nakita mo naman na develop, kami naman ang hirap. Kami naman ang intimidate sa kanya. Diba? So, ano lang, syempre kasi kami, inabot din namin yung, kami rin lang na-intimidate. Before, I was intimidated with Alex Crisano. Uy. Diba? Okay. Alex Crisano. Nakakatakot talaga. With Asi. Dennis Pino, actually, hindi ko expected na siya yung mag-welcome sa akin sa PBA. Okay. Kasi nga, tatahitahimik din si Kuya Dennis before eh. And he's my idol growing up. Aside from Alvin, Nelson, Berhel Meneses, Dennis Pino, tsaka Julian Limpot. Kaya mga nilulook up ko nung bata ko. So, talagang, kumbaga, sobrang privilege sa akin kasi nakabantayan ko pa eh. Nadepensahan ko pa eh. Hindi ko lang expected na siya yung bibira sa akin. Okay. I was expecting na ang bibira sa akin na si Crisano talaga. Yun ang talagang ini-expect ko. Kasi pre-season pa lang kami. Hinebra Pure Food sa San Beda. Talagang iskisan kami. Talagang anuhan kami. So sabi ko, ready ko na sarili ko. Na pagdating ng official game, talagang makakatikim ako. Pero yun nga, it's part of welcoming into the PBA to be part of this family. Talagang masasangkang ka. Now actually, ito to be honest, in this era ng wala na masyado eh. Wala nang masyadong welcoming committee eh. Yan, okay. Wala na eh. Nalulungkot ka pa ganun. Hindi naman. Hindi naman. Kasi kahit saan naman eh. In all groups, kahit naman siguro sa company, wini-welcome yung mga bago, di ba? So, in your own way. Yes, in your own way. Kahit sa college eh. May pinagagawa sa'yo. Kahit dito sa amin. Initiation. Oo, initiation. Pinasasayaw namin, pinangakanta namin. For you to be, kumbaga, talagang part of the family maging parte ka talaga ng doon ako medyo na kasi nga sabi ko parang nawawala ko naman kumbaga ako that's just on my own na lang kasi nga hindi naman basta nawala yun eh kumbaga na na lang talaga siya na parang nawawala yung nag-welcome dito ay mga ganun ba kasi si Calvin before na winelcome nila Arwin. Si Gabe, winelcome ni Kuya Winnie. Si Sol, winelcome ni Kuya Winnie. So, yun yung mga, alam mo yun? Ako actually, Roger Rapp is my teammate. Pero binibira ko ni Roger sa practice. Doon ako kumbaga, natutuwa ako. Ang mababait na inabot ko, na teammate ko sa Pure Foods was Romel, John Dine, sila Enrico, mga talaga. Kumbaga, tutulungan kanila, tuturuan kanila. Kaya lang yun nga, medyo hindi kami magkasama na matagal, one conference lang. And I was traded to Burger King with Coach Shing na. Yun, doon na kami nagsimula na magkasama nito. So, medyo sad ng konti dahil nawala yung welcoming committee ng PBA. May nakikita ka ba sa college na Siyempre, nag-NCAA analyst ka. May nakikita ka na pwede ito maging bruiser or enforcer pagdating dito? Actually, there's some. Pero yun nga, hindi mo magagawa yun na in just a snap eh. One good example was Sean O'Malley. Kaya lang yung actually ako napapansin ko naman sa batang yun, na sobra naman ng init ng ulo. Yung alam mo yung nanunugod siya na alam mo yun. Lang yung mga nakikita ko lang in some games, some videos or na sobra naman ng init ng ulo niya. He needs to control his temper. Kasi nga, with his size, parang parehas kami. Kami nila kinyahan yun. May tira sa labas, post move. And
kumbaga agile siya with his weight eh. So, nakikita ko na pwede maging maganda yung future niya. Just to lessen up his temper. Kasi nga, medyo medyo talagang nalulus yung niya, temper niya eh. Okay. Sa lahat ng mga naging hard fouls mo, meron ka bang pinagsisihan? Hard fouls. Actually, ang isa sa pinagsisihan ko was with Ginebra. Yun yung naging controversial. With Monfort, with... Kailan yan? Anong year yan? That was in, that was in Cuneta. Mga Okay. between 2011 hanggang 15, mga ganun. Okay. Rain or shine ka na nun? Yes, rain or shine na. Ano na kami nung, kumbaga, contender na kami noon that time. Ano nangyari? Yun yung binatawan ng fan ng Ginebra ng bote sa Cuneta Astrodome. Tapos pinag-fine ako ni Commissioner Chito Salod ng 70,000 pesos. Actually, yun ang pinakamalaki ko. Pag sinuma mo ngayong all throughout my career, sinuma mo yung fine ko, mga kalating milyon. Yan. Tatanungin ko pa lang sa makakabili ka na ng isang Oo, Brad. Pwede na ang big bike eh. Oo, diba? Pag nilook back mo ba yun? Uy, nagsisisi ka ba ng kahit konti na... Hindi naman. Kasi nga... Kinailangan mong at that time. Yes. All throughout my career naman, yung mga ganun ko naman, parang kumbaga, it's not trying to hurt somebody. It was just like playing hard. Tsaka ayoko kasing nasisigawan ako ni Coach Sheng. I was trying to prevent end one na medyo napapalakas yung effect sa lalo na kung guardia, di ba? So, yun yung lang. Not trying to harm anybody na mayroon lang talaga ako dun sa may early age ko na I was telling sa isang podcast before with ibang channel. Yung may listahan ako ng titirahin ko. May ganun ako before, May ganun ako before. Pero yun nga, pagdating mo ng wala na. Yung etong padulo ko na, medyo nag-tame down tayo sa ganun. Kasi nga, naiisip ko, mahal din ng fine. First. Tapos yun nga, I need to be a role model dito sa mga to kasi kung ako magwawalang ya, posibleng magwalang ya din yung mga yan. Diba? So, and nakakahiya din. Kumbaga, sabihin na naman ng tao, patapos na nga karir mo, wala ka pang ginawang matino, di ba? Yun na yung naririnig ko all throughout my career. Eh. Wala ka nang tutulong dyan, perwisyo ka pa, gano'n. Diba? So, yun naman yung inaano ko in my latter part of my Pero syempre, hindi mo pa rin mawawala na may natatamaan ka, may naaano ka. Kasama sa Yun nga sinasabi ko na in the last 3 years of my career, mabibilang mo sa daliri mo yung playground ko. Di ba? Pero before, apaw-apaw yun. Halos every conference, parang warning na ako para suspension the next day. Yung mga ganun. Pero doon ako, parang kumbaga, natutuwa ako na... Yes, natutuwa ka na. Hindi, natutuwa ako. Mo. Nabawasan na yung fine ko. Hindi, natutuwa ako na, yung kumbaga, the maturity of myself, medyo lumawak. So, yun yung para sa akin. Naging biggest achievement ko. Kasi kailangan mo magstay sa court di ba? Actually. Kasi, di ba, pag na-flagrant ka, 3 minutes out. Oo. Pagka na-technical ka, possible thrown out ka. Yun yung yun kumbaga yun yung hindi naman nabawasan yung paglalaro ko ng hard, ng matigas or but you need to be a little bit more cautious sa mga gagawin. Yun yung medyo natutunan ko dito sa padulo na. Nung before, paano ka malalagay dun sa listahan mo? Kailangan ba nagkiskisan kayo nung preseason para malagay mo siya dun sa hit list mo? Hindi, talaga siya. Parang kumbaga, every conference, may talaga siya. Yun yung sinasabi ko, pag burat ako sa'yo. Oo nga, paano nagsimula? Ba't ka mabuburat sa isang player? Yun nga, minsan, binira ako. Oo. Hindi, pag dating pa lang, yung sa attitude pa lang ng isang player. Attitude pa lang. Attitude pa lang. When it comes to, syempre, pag bagito ka, kailangan mo rumispeto. Kailangan mong, kumbaga, magbigay galang. Pero kung ikaw bastos ka, mas bastos ako sa'yo, matagal na ako dito. Loko-loko ka ba? Di ba? Parang ganun yung ko. Doon pumapasok yun na, teka lang.
makakantingan ng konti. Sino yan? Sino? Pwede ka Hindi ba? ako actually, ito I'll be honest, anuhan ko before, Ray Parks. Kasi nga, parang alam mo yun, there's one time na, on the shows also, na with Miko Halili actually to. Kami ni LA yung guest. Okay. Tapos ang pinag-uusapan nun is kung sino yung magna-number 1 pick between him and CJ. Perez. Oo. Parehas kami pinik ni LA. LA. Parehas kami CJ. Parang kumbaga, nakarating sa amin na pini-question niya yung namin. Why do we choose CJ over him? Okay. So nakatikim ba si Parks sa'yo nung Maraming beses. Maraming beses. Makakapagpatunay si Ray. So eventually ba nung pinatikim mo siya ng gumalang na ba siya? Mas naging respectful ba siya? Hindi naman ako yung garapal Kaya parang kumbaga, respetuhan mo ako, okay. Kung hindi, okay lang din. Pero nandiyan ka. Kumbaga, as long as nasa PBA ako, lagi ako nakatingin sa'yo. Parang ganun. So yun, all throughout na nakakalaban ko si Ray, talagang kinaka-jute ko yan. Oo, talaga. Talagang inaano ko yan. May time pa kami dati ni Paul. Sabi ni Paul, bata, ito na yung paborito mo. Ganun talaga si Paul sa akin. Bata, ito na yung paborito mo. Kaya bata kang bahala dyan. Ginagawa ko talaga. Talagang kumbaga, sobrang init ng dugo ko kay Ray before. Pero, kasi nga, alam mo yun, parang naaartehan ako sa kanya ng sobra. Kami nakikipagpatayan kami para dito sa career na to, sa spot na to. Tapos ikaw meron ka na, nandiyan ka na, you have the chance. Alam mo yun, nag-iinarte ka pa. Yun yung sa akin. Although, ewan ko kung anong reason yung or whatever, pero yun yung sa akin, bahala ka dyan. Kumusta kayo ngayon? Okay lang. Hindi naman kami hindi kami, kasi nga, nasa Japan naman siya. Hindi kami hindi kami yung sobrang close. Wala kami. Brad, speaking of fines, syempre hindi lang mga flagrant yung mga, 2 years ago, Ligang Labas. Yes. Nasama ka, you paid 70,000 din na check ko. Ang gusto ko lang malaman, paano mo binabalanse yung alam mong bawal maglaro sa labas. On the other hand, mahirap tanggihan yung mga nag-invite sa ganun. Actually, most of ko is sa ngayon most of ko ngayon is an exhibition game only. Not really the type of legal labas na matagal ilang laro. Oo. Lang, mga kasama artista, co-players. So, alam mo yung mga tropahan na invitation lang. Like fiesta, may yung isang mayor, isang konsehal, yung mga ganun. Yung mga lang. Hindi na ako yung katulad before na talaga legal labas. Pampanga, Bulacan, Tarlac. Dati, hindi pa ganun kaano yung social media. Mas malala. Oo, mas malala, no? Okay. Pare. May inaano ko noon before. 3 laro sa Nueva Ecija. Best of 3, finals. Babiyahe ako papunta doon. Doon ako matutulog. Babalik ako ng madaling araw, pa-practice ako with Coach Kaloy. Totoo yung Brad. Practice ako with Coach Kaloy. After na, matapos kami mga alas 11, alas 12. Sibat na naman, punta ng Nueva Ecija. Pagdating ng Nueva Ecija ng alas 3, alas 4, tulog. Laro ng alas 8, alas 9. Pagtapos nun, tulog. Madaling araw, biyahe na naman Manila. Ganun ang ginagawa ko dati. Bata pa ako. On that time. Kumbaga, hindi pa ako, hindi pa matagal mag-recover yung katawan ko. Talagang, bukas pwede. Okay na ako, sabak na ulit. Ganun ako before. Like mga 25 hanggang 30. Ganun ang ko before. Pampanga, Bulacan. Talagang inaano ko yun. Hindi pa ganun kaano yung social media that time. Okay. Ang reason, ang ko naman sa sarili ko is, madidevelop mo ang kumpiyansa mo dun eh. Kasi nga, ikaw lang tira ng tira eh. Ikaw yung go-to guy dun sa liga eh. May mga kasama ka, pero yun nga, madidevelop mo din doon kung paano mag-isip sa isang sitwasyon, kung paano magbasa pa, yung mga ganun ba. Yun yung ko doon, yun yung natutunan ko. Kaya rin siguro nakakasa yung IQ ko na sa laro, dahil nga nakikibagbakbakan ako na ako lang yung import mag-isa, puro locals lang yun. Kaya parang kumbaga,
binubuhat mo eh. Para kang naglalaro ng ML na buhat lahat eh. Mga ganun ba? Okay. So yun yung sa akin before. Kaya lang noon, nung mga early 2010, hanggang mga siguro, mga late 2000 wala pa masyadong social media. Ngayon, lahat ng legal labas ngayon, naka-live eh. Naka-live eh. Diba? So, wala talaga ligtas ngayon. Yun nga, ako sa tingin ko, hindi ko kinokondone. Hindi ko inaano na okay. Siguro ang iiwasan mo lang is magkagulo. Pero yung tipong yung katuwaan lang, pampasaya lang, hindi naman siguro magiging problema eh. Okay. Sa tingin ko eh. Pero, huwag lang talagang magkakagulo. Yun ang naging problema namin. Nung time na yun. Actually, yung mga anong yun, before that incident happens, tuloy-tuloy naman eh. Naglalaro naman ako ng mga exhibition. Okay. Naglalaro ng exhibition eh. Pero yun nga, nagkaroon doon na nagkagulo. Patay, sabi ko. Todas. So after na wala na? Oo, nag-tone down ako pare. Medyo nag-tone down ako. Tapos yun nga, nagkasakit ako. Kaya medyo iwas muna. Inano ko muna. Parang kumbaga pinprioritize ko yung health ko, yung ko. Hindi mo rin may, Brad, hindi mo tatanggihan. Yun nga, bakit mahirap ba magpaalam sa team at sa liga na alam mong hindi ka papayagan? Hindi talaga. Maraming proseso. Papayagan ka, oo. Pero, hinga ka pa ng letter, hinga ka pa ng syempre kung on the day itself kayo na-invite, paano ka hihingi ng letter? On the day, pas may laro ka na agad? Oo, may mga ganun na, alam mo, nabitin sila sa player. Tawagan si Bo. Brad, pwede ka ba ganito sa ganitong lugar? Ikaw sabi, magkano budget dyan? Bigyan ka na ng 30, 40. Okay, fight. May mga ganun. Natatanggihan mo yung 40,000. Kumbaga, pang isang buwang mo na yun. Magkano lang ang gasolina, toll gate. Gumastos ka ng 5,000 gasolina toll gate, you still have 35,000. Diba? So, pa rin, kumbaga, mahirap kitain. Mahirap tanggihan. Sobra, pare. Kaya lang nga, medyo nag-tone down ako. Okay. Nung nagkasakit ako, doon ako medyo naglaylo. So, yung 30 to 40,000, yun ba ang going rate? Hindi lang. Wow. Pare. Hindi lang. Okay. Merong iba dyan nagbibigay 80, 100. San laro? Oo, Brad. Kaya mahirap tanggihan, pare. Okay. Mahirap. Nung early stage of my career, mga 2010 hanggang doon medyo pa. Kasi mataas pa naman ang value ng pera nun. Kumbaga doon, benching ko, 30, goods na. Di labas na yun, ha. Ngayon, exhibition ngayon, 40, 50. Meron pang galanting mga politiko na, sige, bigyan mo ng 100 yan. Mga ganun ba? Mahirap talaga tanggihan, pare. Kahit artista eh. yung alam mo yung hindi na ganun, wala na sa peak nila na artista. Brad, hindi rin tatanggi. Oo, siyempre. Kuya, tama ka sa ganito. Okay, fight. Mga ganun. Kasi katuwaan lang naman eh. Makakalaban mo, mga selection lang dun sa barangay, selection sa city. Okay, hindi. Posible naman talunin kayo ng mga yun, di ba? So, katuwaan lang talaga, as in. So, anong dapat gawin ng PBA sa ganyan? Anong compromise? Natingin mo? Wala akong kasi syempre bawal. We have contracts, of course. I don't know, wala akong may suggest kasi nga, alam ko namang talagang bawal. Bawal yung ganon. Pero, ang hirap din tanggihan talaga, pare. To be honest, ang hirap tanggihan. So, yun na lang, siguro. Parang yung ginagawa sa NBA. Na pag off-season, nakakapaglaro-laro sila na, alam mo yung gano'n. Kumbaga, at least off-season na lang. Oo, off-season pwede siguro. Na hindi ka na kailangan mag-ano. Pero yun ang NBA naman kasi, Brad, hindi naman kailangan ng 30,000, 40,000 nun. Pare, pagtatawanan lang nung mga yun. Okay. Diba? So, yun nga. Siguro sa off-season. Wag masyad. Meron namang off-season na, nagkakaroon ng 1 buwan, 2 months. So, pwede doon. For you to be in shape also. Yun nga, iwas injury lang talaga. Kasi ang kalaban lang naman namin, injury. Injury kasi nga, lalo kung may kontrata ka. Diba? So, yun yung kailangan mo rin maging conscious sa sarili mo na. Teka lang, ingat tayo. Yung mga ganyan ba? So, yun yung
yun yung risk mo as a player, lalo kung may live contract ka, na mangyari yun. So, yun yung iiwasan mo naman. Bo, hindi ka lang nakilala sa pagiging enforcer. Siyempre, na-build mo yung reputasyon mo as one of the best modern big man ng liga who can stretch the floor. How has the 4-point line changed the game for you after 1 year? Hindi mo tumira dun. Ano lang eh. Hindi, siguro, ako, hindi pa rin ako fine. Kasi, we are the only league who implemented that. Kumbaga, wala pa sa lahat. All over the world, wala pang gumagawa. Tayo pa lang. So, hindi talaga ako sobrang fan. That's why I never practice it. May mga times na tumira ako doon, pero yun nga, patapos na siguro yung shot lang. But I never took shot from the 4. And hindi pa naman nagkaroon ng instances na sinabihan ako ni coaching, tumira sa 4 points. So, yun yung, kumbaga, I'm not really a fan. Ano pa rin ako, doon pa rin ako sa old, Kasi nga, parang ang inaano natin is, maging ng FIBA eh. Yung rules natin or whatever. Wala namang 4 point, di ba? Wala namang 4-point line sa FIBA eh. So, kung ang inahabol natin is yung doon sa FIBA, kumbaga mag-excel pa tayo. Sa tingin ko, mas natin yung rules or whatever na ng FIBA para din sa mga future ng mga players natin. Pero, can you say one positive is, kunyari, kayo yung opensa, nagkakaroon ba kayo ng advantage against a team like San Miguel na may Junmar, tapos, syempre, mas force siya to close out shooters, and syempre, mas na-open yung lane inside for you? Hindi rin ganun eh. Kasi nga, with the system of coaching, he encouraged all his bigs to practice 3-point shots eh. So naturally, we have that eh. With sa sistema ni coaching, di ba? So, nagkaroon, na-develop sa akin yun dahil nga, requirement, kumbaga requirement sa school na i-develop mo yung gano'n. So, yun yung ko, kaya din ako nagkaroon ng tira sa labas. Madi-develop mo yun pagka nasa sistema ka ni coaching. Kung di si coaching ang naging coach mo, feeling mo sa loob ka lang lalaro lagi? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Kasi with the system of Coach Ryan, madalang lang din ako tumira sa labas. Twice ako nahawakan ni Coach Ryan, madalang ako tumira sa labas. So, kumbaga, sa akin, it depends on the system. Na ko yung sistema ni Coach Kaloy, ini-encourage niya rin akong tumira sa labas. Although, parang kumbaga ang niya sa akin before is, anuhin mo muna sa loob. Kumbaga, trabahuin mo muna sa loob. Pag may tira sa labas, then okay. Second option lang. Oo, di ba? Pero sa sistema ni Coach Cheng, he encouraged everybody. Small, guards, forward, power forward, center, to take those, Kaya yun nga sinasabi niya, kung gusto mo ma-develop yun, kailangan mo rin practicein. Hindi naman yun, ini-snap lang na, ito makakashoot to ngayon ng 5. Hindi eh. Dini-develop mo rin yun. Tama naman eh. Kasi nga, kapag may na-practice mo, inaano mo siya, yung kumpiyansa mo rin sa sarili mo, tataas. So, pagdating sa game, pinapractice ko to, kaya kong i-shoot to. Hindi pa pwedeng, kumbaga, from the percentage itself, pwede kang umabot ng 60, yung kumpiyansa mo, 60 to 70% na, masushoot ko to. Parang ganun. Yung kumpiyansa mo, tataas na. Kasi nga, pinapractice mo siya. Anong masabi mo na, yun nga, parang finurse kayo ni Coach Cheng, kumbaga, do you think you were ahead of your time na naging isa ka sa unang modern big man na to stretch the floor? Siyempre, before, wala pa masyadong big man na isa ka sa mga unang naging ganun. Actually, nakikita ko na siya before sa mga players niya, like Pinisi, sila Kirby before. Ang lang kasi dati is, nung time ni coaching with Red Bull, pati bayan. May Devon Harp ka, may Enrico Villanueva ka that time. Tapos you have Lordy Tugade, you have Junti na magaling din sa poste, you have Jimwell, you have Willie. Ang nakikita ko before na talagang lisensyado tumira sa labas, si Mick.
si Mick. Kasi ako before, nung nanonood ako ng PBA, nung sumusubaybay ako, I was a fan of Red Bull. Okay. Because of Jimwell. Jimwell, okay. Oo, Jimwell before. Ang galing Jimwell dati. Tapos yan, napapanood ko si Dibon, panood ko si Pinisi, na talagang tumitira sa labas. So, yun nga. Tapos nung na-handle ako ni Coach Cheng sa Burger King, ni-require niya kami na kailangan may tira ka sa labas. Yun din na sinasabi sa amin ng mga naging teammate ko, si Homer, si Carlo Sharma, na mga na-handle niya. Okay. Na sila Carlo nga before, ano lang, ipiri-perimeter lang eh. Ganun. Tapos umangat na gano'n lang, lumabas na talaga. di ba? So, yun yung yun yung, kumbaga, na-develop ko din all throughout my career. Tapos, after ko with Burger King in R21, napunta naman ako sa Ryan. Sa loob na naman ulit ako. Kaya Marlo, Asi. Tapos yun, pagdating nung napunta ako Rain or Shine, coaching ulit, ganun na naman. Ang skills, pa namin noon, it was si Coach Ruel na Durata. Okay. Yung talaga, 6:30 pa lang, alas 6, naandyan na yun. May mga cone, may mga stick pa yan dyan na nakapaikot. Nakasetup na yun. Kaya kami before, paunahan. Dumating dito. Kung gusto mo mag-skills, maaga ka. Kaya si Paul noon, talaga 5:30 si Paul nandyan na. 5:30 Oo. Kaya yung habit ni Paul na nadala niya sa it started with Rain or Shine. Ganun na si Paul before. Before pa siya mapunta ng Magnolia. Talagang maaga si Paul. Kaya kontsaban ni Paul yung mga utility na yan eh. Papahin, maaga ako bukas. Jason, maaga ako bukas. Kaya dito, pagdating, darating ako minsan 7:30. Si Paul tapos na. Yun pa. Oo, si Paul tapos na. Nagawa na ni Paul lahat. So, papahinga na si Paul. Aantay na ni Paul na dumating si Coach Cheng ng mga 9:30, alas 10 para sa team practice naman. Yun yung talaga ni Coach Cheng. Yun yung sistema niya. Kasi nga, pagka nag-rely ka doon sa team practice lang, more on team lang yun. Team execution, team lang talaga. As an individual, wala kang mai-improve. Kasi nga, hindi ka nakakapag-skills. Yun yung requirement niya talaga. So, yun. Kaya pagdating nung umalis si Coach Cheng noong 2016, inawakan ni Coach Kaloy, ganun pa rin naman. Tapos bumalik na naman si Coach Cheng. So yun ulit, same system. Ako naman ngayon ang nagtuturo sa kanila. Ano si Coach Cheng, kung paano si Coach Cheng. Kasi ang sistema ni Coach Cheng is base sa akin ang style ni Coach Cheng is, ang kinaka-jut niya muna, mga veterans. Yung kilala na siya. Yung kilala na siya. Magaling siya magbasa ng tao. Yan. Like for example, si Jonard, si Adrian. Pagka nagkakamali, hindi siya nag-hesitate na kasi alam niya kaya niyang tanggapin ng dalawa. Yung sermon niya o yung galit niya na hindi magtatampo. Magaling si Coach gumawa ng sample na kumbaga, wala akong sasantuhin sa inyo. Lahat kayo makakatikim sa akin. Pero walang personal. Diba? So, magaling din siya teka lang, medyo anuhin natin to kasi baka mamaya hindi pala niya kayanin yung Yung mga ganong ba. Doon ako believe kay Coach Cheng na ang galing niya sa ng tao. Sa bagay, tagal ni Coach Cheng sa liga. Bata pa ako, Coach Cheng na yun di ba? And yung sistema niya, simulat sa Paul, yun na yun. Wala naman sigurong binago. Doon ako na-amaze sa kanya. Kung hindi ka napasok kay Coach Cheng, kung hindi ka na-under kay Coach Cheng, do you think your career would have gone differently? Retire na ako ngayon. Retire na ako. It's all with Coach Cheng, actually. Kung yung Meralco days ko, hindi ako napunta kay Coach Cheng, maswerte na ako mga 5 taon. Yun ang ko. Yun yung parang projection mo na 5 years na ako. Siguro, kasi nga, iba yung sistema ni Coach Cheng He's relying, ni Coach Ryan He's relying more on the vets, not really exposing the young guys. Kaya, ako, bata pa ako nun And kasabayan ko nun, si Asi, si Kuya Marlo. Napunta pa sa amin si Gabi. Meron pa kaming, pag-alis ko, napunta si Hugh Nathan, napunta si Mark Isip. Sabi ko, kung ako tatanungin mo, kung hindi ako napunta kay Coach Cheng noong 2010,
office boy na tayo ngayon. Iba na yung field natin, pare, di ba? So, yun, very thankful. Very thankful with Coach Yeng na gumambol siya sa amin noong time na yun, 2010. Ang kapalit namin noon, si Sol tsaka si JR Reyes eh. Ang nakuha niya, ako, si Ron J, si Ronnie Matias na injury. Oh. Tumawag sa aking agent ko noon, Boss Danny, kakatapos ng practice namin sa Meralco. Hindi ko pa nga nasagot eh. Ang sa akin, si Aljamal, si Yusuf. Okay. Kaibigan, tumatawag si Boss Danny. Okay. Boss, balita. Gusto mo ba rain or shine? Sabi ko, sino dun, boss? Yung dati mong head coach sa Burger King. Sige. Ganun na ako eh. Sige. Yun, the following day, kinasa yung trade. The next day, nasa rain or shine na ako eh. Sa Nega Gym pa kami nun. Doon na kita si Coach Yeng. So, yun. Doon nag-start. Parang kumbaga, yun na yung talagang totally start of my career. Start of my career. Doon pala nag-start ha? Oo, kasi kumbaga, kung hindi kami naghiwa-hiwalay sa Burger King, Air 21, so tingin ko okay. Kasi doon, kahit pa paano, I have 15 to 20 minutes with Coach Yeng eh. Tapos, medyo nag-sag down na naman nung napunta ko Meralco with Coach Ryan. Hindi ko naman ma-blame si Coach Ryan kasi nga, kung gano'n yung sistema niya, wala akong magagawa. Di ba? Wala akong magagawa. So, yun. Tapos pagdating na ngayon, napunta ako kay Coach Yeng, tutuwa ako nun. Puro kami bata. Veterano namin that time was si Papa Jan, Periols. Okay. Pero nawala rin si Papa Jan. Puro kami bata noon. Halos same age kami. Nung pumasok ako dito, si Jeff, si Gabe, si Ryan, si Jaire, si Jervy, si Larry, si Chito Jaime, si Ronnie, si Ron J. Chito Jaime, o nga. Puro bata kami dito. Kaya nung nag-first finals appearance kami nung 2012, puro first-timer. Pare. Kaya, kumbaga kami, nung nakalaban namin ang BMIG that time, win or lose, okay na kami. Kaya lang yun nga, na ano namin sa sarili namin, nandito na tayo, ba't hindi pa natin tuluyan, di ba? Blessing in disguise, yung import namin kahit durog na yung tuhod ni Jamel, talagang nakikibagbakbakan pa. Na lang, talagang protective na lang sa tuhod. Tapos, early stage ng siguro mga later part ng third quarter, nag-foul trouble yung Blakely. Doon kami. Kumbaga, yun yung sinasabi na para sa amin talaga yun. Dahil kung yung Blakely nakapagtapos ng laro yun, may kalalagyan kami talaga. So, yun yung sinasabi na kapag ka oras mo na. Doon naman kami nakaano. Kaya nga sinasabi ko din sa mga to na pagka na-experience mo ang finals, nakaka-addict, pare. Kumbaga hahanap-hanapin mo eh. Kasi yung feeling na nasa finals ka, 2 team lang kayo out of the 12, mapunta ka lang doon, big achievement na eh. Bonus na, talagang sobrang bonus na lang pag nag-champion pa kayo eh. Siyempre, hindi mo naman maano sa amin na trabaho namin to eh. Manalo kami, may bonus kami eh. Diba? So, isa rin yun sa mga motivation mo pagdating mo ng finals. Plus, sabi ko nga, na sobrang sarap sa pakiramdam na patay ang ilaw, tatawagin kayo isa-isa. Yun yung pakiramdam na dadalhin mo buong buhay mo eh. Like sa akin, in my career, I've been in the finals for 5 times. 2 championship. Kumbaga ako, okay na ako. Okay na ako. Kasi nga, ang iniiwasan ko lang naman before na naglaro ako sa PBA tapos hindi ako nag-champion. Kasi di ba maraming ganun eh. There are some guys na di man lang nakatikim. Oo, Brad. Nag-ano ka pa sa mga malalakas sa team, hindi pa rin mag-champion, di ba? So, yun yung ano ko, kumbaga iniiwasan ko. Nung nag-finals ako, nag-champion agad. So, okay na, di ba? Nagkakaroon pa kami ng chances. Kumbaga, bonuses na yung mga yun. Tapos yun nga, hanggang sa ngayon, yun yung gusto kong ma-experience itong mga bata ko. Kasi nga, we have the tools. Kailangan lang namin maging healthy. Kasi nga, hindi
hindi mabilis eh. Hindi madalian. Ang kaibahan lang siguro nung grupo namin before, with nila Paul, nila Gabe, puro palaban eh. Puro matitibay eh. Walang nag-iinarte na may injury na whatever. Talagang lalaban at lalaban. Dito naman sa amin, nagiging problema namin siguro, i-okay kami in eliminations, pagdating ng namin, na-wear down kami, nagkakaroon ng mga injuries. Nagkakaroon kami ng problema when it comes sa rotation. Lumiliit kami, kami. So, yun yung sa tingin ko kailangan naming iwasan. Maging healthy kami all throughout the conference, pahinga, maging healthy ng all throughout the conference. Malay mo, di ba? Makasungkit kami. Tapos, yun nga, may additional Stanley Pringle kami ngayon. So, hopefully. Gaano ka proud na nakaka-taste kayo ng success, nakadalawang champion kayo as an independent team? Malaking bagay. In the previous years, pag tinignan mo yung calendar, kami pa yung huli eh. Nung 16 eh. Tagal na nun, bro. Oo, pare. Magsasampung taon na halos. Di ba? So, malaking bagay. Diba? For an independent team na tinataas niyo yung bandera ng mga independent. Eh. Kahit na 2 beses nag-champion kami. Malaking bagay. Para kaming alam mo yung pakiramdam na napunta yung Pilipinas sa World Cup, tapos nag-champion kayo. Ganon, pare. Oo, pare. Ganon. Kasi yung pag tinignan mo yung Pilipinas, parang nasa middle lang eh. Ganon kami. Nasa middle lang kami. Bihira kami mapunta nasa top 2, top 3. Wala, madalang. Nabubulaga lang namin kasi nga, magulat ka, nasa semista kami. Nung elimination in the previous conference, number 7 kami. Dinisgrasya namin yung index twice. Di ba? Ganun yung ganun yung namin na parang kumbaga, mag-champion ka dito sa set of dito na SMC MVP, di ba? You Converge, na talagang mga contender yung mga yon. Tapos mag-champion ka. Parang nanalo sa World Cup. Kung ganun ang pakiramdam mo eh. Before eh. Di ba? So, malaking bagay. And those are kumbaga, iilan-ilan lang ang independent team na nag-champion talaga sa PBA. Bilang mo eh. Shell, Red Bull. Ito yung coaching din eh. Shell, Red Bull. Before, yung mga Sweep, Sankis, di ba? Alaska. Ayun yung mga successful Pero, dito, pag tinignan mo yung calendar ng PBA, puro strong team na yun eh. Puro, di ba? TNT, San Miguel, Nebra. Di na yata nagpalitan yung tatlo eh. Yun na yun eh. Di ba? So, yun yung gusto naming makrack. Na pagdating ng 2025-2026, kahit pa paano may rain or shine. Isa man lang sa tatlo, okay na ako. One decade anniversary ng yes. Baka malay mo. Oo, di ba? Yan natin. Baka malay mo, di ba? Magdi-2026 na. Matatapos tong conference na to, 2026 by January. Malay mo, di ba? Mag-anniversary yung championship namin ng 2016. Malaking bagay. Malaking bagay. Especially for me. Kasi nga, I have commissioners, I have governors. All Filipino na lang. Oo, with coaching, all Filipino din. Gabe, all Filipino din. Diba? So, yun yung tinatarget namin. Then, yun yung Kaya yung last conference, I was really frustrated. Muntik na no? Oo, kasi nga, semis, deflated, din yung TNT. Nagkataon naman nagkasakit ako. So, frustrated na wala kang may tulong. May maitutulong ka, daldal ka lang daldal sa mga teammate mo, pero wala eh. Iba yung ikaw yung naglalaro eh. So, yun yung frustration ko last conference. Kaya pagdating nung etong season na to, karoon kami ng bakasyon, talagang ko yung sarili ko na I need to be fit, I need to be healthy. And so far, so good naman all throughout like 2.5 months of practice. Okay naman na. Most of your career, independent team ka. Pero na-try mo for a bit, di ba? Yung sa sister team, Pure Foods tsaka Meralco. Yes. Tag-isang conference. Mas malaki ba talaga sila magbigay ng bonus or... Hindi ko na-experience, pare. Kasi medyo losing team. Oo. Nung time ko kasi, with Pure Foods, lumabang pa kami wildcard nun eh, with Air 21 eh.
So, hindi ko na-experience. Hindi ko na-experience magbigay ng bonus. Dito naman, okay naman eh. Okay naman eh. Hindi man ganun ka, ano. Pero syempre, yun eh, magiging thankful ka din. Siyempre. Bonus pa rin naman yun. Kahit saan mo tingnan, di ba? So, kahit saan aspeto, it's still bonus. So, yun. Doon ako natuwa na nagkaroon ako ng championships. Nagkaroon ako napunta ako sa finals for 5 times. I made in the semis for 9 straight times. And yun yung history ng team namin eh. So, longest na ano eh. So, ang goal ko na lang is before ako mag-retire. Kahit isa. Yun na lang. Kung talagang hindi ibibigay, I'm really thankful na ako sa naging outcome ng career ko. Kasi nga, naibigay naman na sa akin lahat ng Diyos eh. Na-experience ko naman lahat. Ups and downs, winning championships, tabatikos in social media, maraming basher. Experience ko naman na lahat. So, thankful na ako na umabot ako sa ganito. Yan, laging sinasabi sa amin ni Coach Sheng na sobrang dalang sa mga PBA players na umabot sa naabot namin ni Gabe na 17 years. Ang average ng ng mga PBA is 5 to 7. Nag-10 ka lang, swerte mo na. Kaya ako sabi ko nga, sobrang napakaswerte ko kasi nga umabot ako ng 17 sa liga, I'm still performing. So, kaya ang inaano ko sarili ko, sabi ko nga, another 2 years. 2 years, kung anong gusto ng mga boss sa akin, doon ako. Kung hindi naman nila ako anuhin, okay lang din. Another field of life. Kasi 40 na ako noon. So, panibagong journey sa buhay naman. So, okay na. Kumbaga okay na naman. Speaking of next chapter, yun nga, nagdadaldal ka sa mga teammates mo. Lagi kita nakita, tumatayo ka, tumatabay ka kay coaching pag, di ba, nasa bench ka, parang, syempre, coaching. Hindi mo aalisin yun. Sige. Hindi mo aalisin na maging part of your life is coaching. Kasi, kumbaga ako, ituturo ko rin yung natutunan ko. Ang hindi ko lang siguro sa kanila may tuturo is yung dunong. Kasi, yun eh, kumbaga nasa mo yun eh, nasa sistema mo yun. Nasa sarili mo. Nasa sarili mo yun eh. Pero when it comes doon sa mga natutunan ko all throughout my career, hindi ko naman pwedeng ipagdamot yun. Di ba? Kaya ako kahit sa anak ko, sabi ko sa kanya, ganito, ganyan. Here's some tips, here's the approach. Mga ganung lang. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na, ganito ang ginagawa ko niya. Kasi magkaiba kayo eh. Magkaiba kayo ng So, yun yung inaano ko. Kahit sa mga teammate ko, bata, ganito ang mo. Madalas kong inaano is Adrian. Kasi Adrian, I see Adrian as Paul na mas talagang mas shooter si Paul, pero Adrian kasi mas crafty na madiin umatake. Yun ang pinagkaiba ng dalawa. Pero the similarity of yung, alam mo yung aalagaan mo. Oo. Kasi yun ang magiging pera mo eh. Si Adrian eh. So, yun siya inaanohan ko. Bata, try mong floater. Bata, try mong ganito. Yung mga ganun lang ba? Simpleng lang. It's up to you on how you accept those na galing sa akin. Kasi nga, nakikita ko sa gilid eh. Kung paano yung nung laro eh. So, kaya din ako siguro umabot sa field of analyzing games with NCAA kasi nga, nakikita ko na marunong ako magbasa ng laro. So, yun din ang magiging next chapter ng buhay ko siguro. Ano ang ayaw mo sa mga bata ngayon na dapat nilang baguhin para umabot sila sa pro? Hindi ako siguro, yung maghangad ka ng malaki in the college level. Yun siguro. Can you expound? The real money or the real life itself is in the pro. Parang huwag kang makontento sa college? Yes. Huwag kang makontento or huwag kang maghangad. Kasi may mga iba ngayon na malaki magbigay ng allowance eh. Okay. Di ba? Parang kumbaga, parang nasa PBA na yung mga bata eh. Hindi yun dapat na i-look up mo. Kasi you only have 5 years. You only have 3 years sa college. The question there is, in those 3 years, na-market mo ba yung sarili mo ng maayos? Yung stock mo. Yes. Stock mo. Di ba?
kumbaga, yung value mo as a basketball player, qualified ba on being drafted and excel in the pro. Di ba? Kung talagang sobrang galing mo na makapaglaro ka internationally, okay, then fine. Pero all of those, naman, maximum na siguro 5-7 years in international level, balik ka rin dito eh. PBA level ka din eh. Di ba? The question there is, nakakuha ka ng allowance na malaki dito on a certain school, hindi ka naman nagamit. Paano ka mapipik ngayon? Paano ka ngayon mabibigyan ng maayos na kontrata? Di ba? Yun yung sa tingin kong pwedeng maging mindset ng bata. Na, ako, I have potential. Titingnan ko ngayon yung sitwasyon. Like for example, in LaSalle, I am a guard. Tapos maraming You have Jacob, you have Baklaan. Di ba? You have Jacob, you have Baklaan. Ba't ko isisiksik ang sarili ko doon? Hindi ako magagamit doon. Although, makakakuha ako ng better benefit. Di ba? Kasi nga, allowance ka, may ka. Pero hindi mo mayayari yung sarili mo. Di ba? Kung ikaw, pwede ka maging lead guard, lead center or forward, then okay. Di ba? Kasi hindi mo mayayari ang value mo sa basketball kung hindi ka naglalaro. Ganun lang kadali yun. Paghirapan mo muna yung mo, na tumaas yung value mo, para rin kaming stocks market eh. Di ba? Junmar is the one on top. O, syempre, lahat ng naka Junmar. Nandun na yung mga sunod-sunod na mga pangalan. Di ba? So, ganun dapat ang approach mo sa buhay. Kasi nga, hindi naman magtatapos in college level eh. In the previous draft, there are some names na kilala pa eh. Pero hindi na-pick eh. Di ba? Kasi nga, hindi nila na-market ng maayos yung pangalan nila. To the maximum. To the maximum, sige, pwede natin kuhanin to. Di ba? Pwede to dito sa position natin. Di ba? Yung mga ganong instances na mako-consider ka ng mga boss, ng mga coaches, na, pwede ito sa atin. Pwede itong pahinugin. Pwede itong Doon napapasok ngayon. Pagka na-pick ka, nakapirma ka, doon napapasok ngayon, yung mo sa sarili mo na, bahala, tatrabaho na ako for me to crack a spot dito sa roster na to. Kasi pag tinignan mo yung lineup ng PBA, solid na yung 10. Lagi solido yung 10 eh. Parang 11, 12 na siguro di ba? Magkaroon ka ng crack doon sa... Isang magandang example is Jonard Clarito. Second round ba siya? Second round. Si Adrian, second rounder. Hindi naman ginagamit yan si Jonard in our previous coach. Pero ngayon, tingnan mo, silang dalawa ang tumatapos ng laro. Kumbaga, yung tiwala ni coach for them as a finisher, naandun na. Nakuha na nila yung tiwala. Yun yung sinasabi ko na kailangan mong pagtrabahuan for you to have a better position sa team and for you to have a better contract sa natin. Kasi you wouldn't know naman eh. Baka may makarinig itong mga to ng, di ba? Sa ibang company. You wouldn't tell kung hanggang kailan mo sila makakasama. Di ba? Kasi ang iisipin din naman ng mga yan, future. They have families also. Yeah. Di ba? So, it's our livelihood. You need to have a better understanding kung ano magiging, kumbaga, star player ka dito, tapos may offer ka sa maging role player ka. Kung hindi mo yung playing time na dito, bababa ka din. Yung playing years mo, bababa din. Although you get a bigger amount of money, pero hindi ka magtatagal. So, yun yung kailangan, marami mga consideration pagdating mo dito. Hindi lang basta-basta, sige, perma ako dyan, okay dyan. Hindi ganun. Marami kang dapat i-consider. First of all, playing time. Diba? Second of all, yung community itself dito sa team mo. Kung, magiging maayos ba ako dito? Magiging okay ba ako dito? Magagamit ba ako dito? Yung chemistry mo with the teammates. With the team.
Hindi naman pwedeng ikaw yung outcast doon sa ano, ito magkakasama ikaw. Di ba? Hindi pwede yung gano'n. So, yun yung mga consideration mo sa career mo naman. So kung college player ka, parang sinasabi mo ba sa kanila na, ang gusto mong sabihin sa kanila na, better ka na sa small school na 30 minutes per game ka than in a big school na 5 minutes ka lang? Yes. Kasi playing time naman ang hinahabol ng lahat eh. Playing time ang ano eh. Doon tataas ang market value mo eh. Pero wala namang coach na paglalaroin ka ng 30 minutes tapos wala kang ginagawa dyan, di ba? Pagtitiwalaan kanila, kasi nga, may magagawa ka, may maitutulong ka. Kung makakaperwisyo ka dyan, dito katabi tayong dalawa dito sa side, di ba? Ganun naman yun eh. Yun yung ano ko, yun yung tingin ko as a college level before, college player before na kaya rin dati balanse ang collegiate level. Kasi nga, wala sila yung at the middle of my career, second year ko, lilipat ako sa ganito. Wala kang ganun eh. Wala kang nabalitaan ganun. Very seldom ka mga ano ng ganun. Mga Cardona, lasal lang. Wala yung lilipat ka ng ano, kabilang kampo. Walang masyadong ganun. Siguro from Macolela team, tapos napunta ka dun sa pwede. Diba? Tapos nagagamit ka. May mga ganun eh. One good example is Mark Burburan. Nag-aabot kami ni Mark Burburan, rookie year namin, JRU siya, PCU ako. Okay. Oo, tapos JRU siya. Okay. JRU. Bago Mark nag-UE. Burburan, bago siya nag-UE. Yun good gamble kasi naging si Mark. Naging star player siya, di ba? Sa UE. Hindi mo rin naman alam kung nag-stay siya sa JRU, kung ano magiging career niya. Di ba? So, yun yung mga gamble na kailangan mong i-consider ngayon. Si Mark, gagamble siya sa ganun kasi may playing time naman siya. Plus, yung skills ni Mark before, kakaiba yung skills ni Mark. Tumataas ba kilay mo pag nakikita mo ngayon na parang grabe ka, parang wala lang yung pag-transfer from one school to another eh? Medyo frustrated kasi nga parang ang dali mag-transfer. Oo, pare. Matapos yung ganitong malaman mo after naman naandun na, di ba? So parang ganun nakadali, ganun naka-easy for them to transfer. I don't know if they value loyalty sa yun yung walang hindi nagmamatter siguro sa kanila yung loyalty sa school. Kasi you're in a better position already. Ba't ka palilipat? Diba? Pero, decision nila yun eh. Kumbaga, nila yun? Gamble nila sa buhay yun. Pagka nag-backfire naman yung gamble nilang yun, sila rin naman ang problema. So, ako kahit ano naman ang nila, okay lang. Yun, punta tayo sa yung extracurricular mo nga. Siyempre, NCAA analyst ka, tapos nakapag-host ka rin ng your own show, Extra Rice. Can you talk about media, sports media tayo, na tingin mo ba nagbago yung attitude mo sa media nung nagkaroon ka ng show sarili mo? Kumbaga mas naging sympathetic ka ba sa media? Mas naintindihan mo yung trabaho natin? Mas ma-appreciate. Kaya hindi ka tumatanggi sa mga interview? Hindi. Oo nga, kaya hindi ka tumatanggi dahil naintindihan mo na yung trabaho. Ever since. I never ako na pa-interview naman. Hindi ako tumanggi. Kasi nga, malaking bagay din ang media sa karir namin eh. Kasi isa rin ang media sa mga, may rin sila eh. Kumbaga may tulong din sila eh. Pagdating na lang sa botohan ng mga kandidata, may media eh. Diba? Malaking bagay eh. Pag masungit ka sa media, tapos ka sa kanila eh. So, yun yung natutunan ko din na actually, I'm really close with medias naman. Before pa. PBL pa lang ako. Sila, Boss Ray La Chica. Naging ko sila sa PBL before. Si Jerry Ramos. Naging ko sila. Hanggang sa pagdating ko sa PBA. Hindi ko naman sila talaga. Hindi ko sila sinusupladuhan. Actually, nakikipagkulitan pa ako sa kanila. Tapos nagkaroon pa ako ng with NCAA, with ABS na yung mga show, mas lumawak yung pag-unawa ko na
Kutsa ganito pala, hindi pala madaling mag-please ng mga guest. Kasi on my own show, yung guest ko, mga player na yun, ha? Pero ang hirap imbitahan. So, talagang sakripisyo. Kailangan mo maipagtugma sa schedule ng guest mo, kailangan mong paano ang run ng show, yung mga ganun. So, natutunan ko din. Nung una, nangangapa ako kasi nga, hindi ko rin alam. Wala akong experience on hosting. Pero naging normal nung mga 5-6 na episodes na. Actually, yung NCAA naman, minessage ko lang si Mikey Reyes. Talaga? Oo. Nagko-cover siya ng NCAA. Sabi ko, Brad, baka naman pwede ako dyan. Gumano lang ako sa kanya. Tapos sabi niya, sige kuya, kita. Ng NCAA, sa GMA nga lang. I go, sige. Tapos the next day, tumawag sa akin yung pandemic sa Lasal Green Hills. Yung pa yung mga swab test pa. Tumawag sa akin si Sir Leds kahinhinan na gusto kong araw mag-analyst. Sabi ko, yo sir. Sabi ko, game ako. So di yun, sinubukan nila ako. Hanggang sa naging mainstay na ako ng NCAA. So, at least, kumbaga, yung tiwala nila sa akin as an analyst, naandun. Hindi ko naman na yun. Kasi mas na-appreciate ko na rin yung ng media ngayon. Kaya, hindi rin ako masungit talaga sa kanila. Talagang palabati rin ako. So, isa sa mga ni-report ng media nga, yung, siyempre, nabanggit mo na kanina yung vertigo mo. Yes. Yung mga health scares mo last season. Tingin mo, ano yung gustong sabihin sa'yo ni Lord after your health scares? You need to take care of yourself. Kasi, ako ang approach ko dati is, enjoy lang Hanggang sa tinamaan ako ng sakit Na parang kumbaga, kinakatok ako ni Lord na, bata, hindi ka na bata. Dahan-dahan, di ba? Parang gano'n na busy lang. Hindi pwedeng laging enjoy lang. Kailangan mo ding ingatan ng sarili mo. Kasi nga, hiniram lang din naman natin tong katawan nito. Pag inabuso mo, bibigay din yan. So, yun yung sa akin ni Lord na naging thankful din ako. Kasi nga, mas naging naging health conscious ako. Kailangan kong ingatan. Kasi nga, yung naman sa akin is, actually, before that vertigo, diabetes. Diabetic ako. Matagal mo nalaman? Or? Hindi, nung nangyari lang na, ako nang sa sugar. Okay. Na ako ng type 2 diabetes. Kaya yun, doon ako. Kasi ako sa sarili ko, sabi ko, hindi, active ako It's in the genes din kasi. Nasa lahi nila mama mga tita ko. Matataas din talaga ang sugar So sabi ko, mahirap na tamaan ako kasi active ako So talagang, ako before, after every meal, may chocolate talaga yan, Brad. Chocolate. Talaga may dessert. Meron akong sweet tooth dati. Talagang, sige, tira lang. Active ako iinsahin pa ako Magkocontrol siguro ako pag nag-retire na ako. Kaya lang, bago ako abutin, yun, talagang inaabot. Sabi ko, doon ko na teka lang. Medyo kinakalampag dahil ni Lord na ingatan mo yung sarili mo. Kung gusto mo pang mabuhay na matagal, makasama pa yung anak mo, kumbaga, mag-enjoy pa kayo sa buhay ng asawa mo, kailangan mo ingatan sarili mo. Doon nagsimula. Kaya for the past 6 months, bumalik ako sa practice ng August, September, October, talagang ingat. Ingat ka talaga. So limited sugar or no sugar talaga? Hindi naman talagang no sugar. Limited siya. Dati, pagka kumakain ako dito, 1.5 na soft drinks, pare. Oo, tinitibag ko. Oo, dito. Nakikita ko ni Coach Cheng. Kaya nga nung nadali ako ng diabetes, sabi ni Coach Cheng, ang lakas mo kasi soft drinks Which is, kumaga ako, sabi ko nga sa sarili ko, okay lang,
active nga ako eh. Kaya ko eh. Ganun eh. Kaya lang di. Sabi nila, kakalambagin ka at kakalambagin ka ng Diyos na para matauhan ka, ingatan mo yung sarili mo, ingatan mo yung pinahiram lang sa'yo. Kasi nga, babawiin at babawiin yan. You don't know kung kailan. So, yun. Kumakain ako dito, kalahati lang nung kanin. Before, nag-experimento asawa ko, pinakain ako ng, what's this? Yung rice na peke. Pwede raw kumain ng, yan, shirataki. Kaya lang sabi ko, parang sago eh. Sabi ko, hindi, balik na lang ako dun sa normal rice. Pero yun nga, kung dalawat kalahati before, isa, ngayon. Minsan nga, madalang ko maubos yung isa. Yun nga, marami na lang akong ulam ngayon. Doon ako tumitibog. Tsaka dati, hindi ako ganun ka-generous on gulay. Kasi I was growing up, gulay na ang pagkain ko eh. So, pagdating ko ng medyo tayo ng mga karni-karni, yun. Kaya ngayon, balik tayo medyo paunti-unti sa gulay. Kaya, yun, nanibago lifestyle. Nanibago yung Tsaka yung before na matutulog ka ng 2:00, hindi na pwede. Ngayon, by 10, nakahiga na ako. Papaantok na lang ako. Mga 11, tulog ko 11:30. Tulog na. Igising ako ng 6:00. Yan. Ayos, puntang practice. Gano'n na, naging nagbago yung lifestyle when it comes eating. Pinagtatapong ko yung mga chocolate sa rep. Tanggal talaga, bro. Before yung rep ko, puno ng Coke Zero yun, ng soft drinks yun. Pero, wala. Mag-iiba talaga. Mas more on, gulat nga asawa ko na, sabi sa akin, Bibi, na yung 4 na galon ng tubig, minsan 1 linggo lang namin yun. Before isang buwan yun, pare. Grabe. Kasi nga, tubig na lang talaga. Kahit dito, tubig. Paminsan-minsan Pocari. Kasi kailangan para hydrate. Yun yung nagbago sa sarili ko. Okay. So, syempre, gusto mo alagaan ang katawan mo para sa pamilya mo. And, yun, sana okay lang na tanongin ko to sa'yo, but speaking about family, can I ask you about your family lang na what have you learned from your siguro previous partner or relationship that has made you a better family man now? Hindi, siguro decision makings na hindi ka rin talaga pwede magpa basta-basta. And naman sa buhay yun eh. Kumbaga, applicable sa buhay eh. Hindi pwedeng pa ora-orada ka mag-decide. Yun yung siguro natutunan ko na mas more on sa mga decisions sa buhay. Mas kailangan mong pag-isipan ng husto before ka pumasok sa isang sitwasyon. Kasi nga, malalaman mo lang naman ng outcome nun pag nandun ka na eh. Hindi mo malalaman ng outcome nun kapag ka nasa isang ka pa lang eh. Nag-iisip ka pa lang eh. So, ang pagsisisi, nasa huli din talaga. So, yun yung kung naman yung mga mistakes in life, kumbaga sasabihin mo, balikan mo, babagoy mo, hindi. Kasi doon ka natuto eh. Kumbaga, it's for you to improve. It's for you to prevent yung nangyari in the past. In the future. Prevent in the future. Prevent in the future. So, yun yung naging ko. Kasi nga, di na rin man ako bata eh. Di ba? And gusto ko rin namang tumanda ako na may kasama ako. Na kumbaga, mag-i-enjoy kami na may kasama ako. Mahirap din naman na mag-isa na, although may anak ako, pero mag-aasawa rin naman yun ako eh, di ba? Hindi naman ako anuhin ng anak ko, lalo na't lalaki yun. So, yun yung natutunan ko siguro. Wag pa bugso-bugso. Kasi when it comes sa pasensya, mahaba pasensya ko. Mahaba pasensya ko. Talagang, when it comes in my relationships, mahaba, as much as possible, haba ako pasensya. Kumbaga, mas iintindihin kita kaysa awayin kita. Alam mo yun? Gaano ka ka-proud
ngayon na kung paano ka nakikita ng anak mo as a role model? Proud ako dahil napaintindi ko sa kanya yung sitwasyon na meron siya. Na magkahiwalay kami nung mami niya, na andun siya sa mami niya. Pero alam mo yun, naintindihan niya at the age of 11, 12 hanggang ngayon 13 na ganito ang nangyari sa family namin. Yun yung siguro yun na ano ko na hindi sumama yung loob ng anak ko sa akin, hindi rin sumama yung loob niya sa mami niya dahil naghiwalay nga kami. Pero yun nga, it's a matter of letting him know kung ano yung sitwasyon talaga. And naano naman niya, naintindihan naman niya. So, I'm really thankful sa anak ko na sobrang sobrang open-minded. Future enforcer ba? Sa tingin ko, ganun din. Ang laki. Ang laki. Anong na height niya ngayon? As of now, siguro mga 5'8", 5'9". Ilan taon na siya? 13. Oh, okay. Okay din naman siya. Actually, inaano ko lang siya. Sabi ko nga, enjoyin mo lang. Sabi ko, inaano niya ako kung ano mga dapat gawin. Sabi ko, hindi wala pa sa ganun yun, anak. Sabi ano ko, ba siya? Midgets? Ano ba? Varsity siya ngayon? Or... mas sinasalihan silang liga sa San Beda, Alabang. Na exposure din naman. Sabi ko, enjoyin mo lang muna. Sabi ko, wala pa dyan, hindi pa mag-a-apply dyan yung mga techniques. Sabi ko, it's more on having fun, more on enjoying the moment na kalaro mo yung mga bata. Kasi nga, sa generation ngayon, iPad na eh. More on social media, ano na yung mga ano eh. Mas ano pa ngayon ako, may TikTok. Ako wala eh. Di ba? Sa social media, mas maano pa siya eh. So, yun yung ano ko. Sabi ko, more on enjoyment pa. More on having fun pa. Yung ano ngayon, stage of basketball ano mo. Pagdating ng ano niyan, naging juniors ka, naging ano ka, doon na tayo mag-ano na, ganito ang anak, ganito ang approach niya na, ganito yung ano. Pero paunti-unti, sinasabihan ko siya. Pero hindi ko siya binibigla. Kasi nga, pamamaya hindi kayanin. Hindi niya ma-adapt lahat. Di ba? Ayoko din naman pressure rin na, hindi, kailangan mo maging magaling. Hindi. Kumbaga ako, kasi ganoon ako before eh. Wala naman nagpumilit sa akin na mag-basketball ka. On my own. Trip ko lang. Kaya ganoon din ako sa kanya na, kung anong gusto mo, doon tayo. Ga-guide mo lang. Guide ko lang. Dati gusto niya mag-football. Sabi ko, sige. Hanggang sa iyo, ano siya ng basketball, mga basketball clinic, sumali. Hanggang ngayon, natuloy na, kumbaga, nagtuloy-tuloy na. Big man ang laro niya? Oo. Actually, for position. So, sabi ko nga, you need to lose weight a little bit. Kasi nga, ang bilis mong mapagod, sabi ko. Although, syempre, kailangan condition ka din. Ayun, sabi naman niya, sige dad, ano pa naman ako eh. Bago pa lang naman ako. Sabi ko, sige, ano mo lang, take your time. Sabi ko, hindi naman makuha sa madalian. So, yun yung ina ko sa kanya. And ano naman, sobrang, kumbaga, thankful ako kasi sobrang into basketball niya. Hindi ako nahirapan na, hindi ko kailangan i-push eh. On his own. Dad, pa-practice ako. Okay, sige. Mga ganun lang. Hanggang ano lang ako, guide. More on moral support lang ako sa kanya. So yun Bo, finally, siyempre, you're a two-time champion, accomplished, fruitful career ka na. Siyempre, end of the court, you're a great, siyempre, husband and dad. Kung babalikan mo yung sarili mo sa nung rookie ka, anong sasabihin mo sa kanya? Kung may chance kang makausap siya. Hindi, siguro nung rookie year ko, sana mas dinagdagan ko pa yung effort. Mas nagpursigi pa ako. Kasi I'm not complaining about my career. Kasi one of my favorite team before is Pure Foods, Coney Island. Kasi nga, pinaka-idol ko is Alvin. So, nung napunta ako doon... pala, no? Oo, actually, nung napunta ako doon, sabi ko, ayos to ah. Parang kumbaga, dream come true para sa akin to. Kaya lang, yun nga, hindi nagtagal.
Hindi man lang ako umabot ng 1 taon. Pero, kumbaga lahat may plano si Lord. Hindi plano ni Lord na magstay ako doon. Kasi nga, hindi ko rin alam. Kung 2-3 taon lang ako nandun, iba na career ko, diba? So, ano pa rin, kumbaga, siguro, masasabi ko lang, mas nagpursige pa dapat ako. Mas, ano ko pa, kumbaga, pinush ko pa yung sarili ko nung rookie year ko. Medyo dismaya, na ano rin kasi ako nung, kasi nga, ang kapwestuhan ko nun, si Enrico, si John Dan, si Kirby, si Richard G, Ang dami nga. si Romel. Tapos minsan pinagka-4 pa si Rich Alvarez, si Bugia. Talagang ano, kumbaga last option ako noon that time. Pero yun nga, blessing in disguise, napunta ako kay Coach Sheng. Nagtuloy-tuloy. Kumbaga yung tiwala ni Coach Sheng sa akin, medyo pinagtiwalaan niya ako nung nagkasama kami sa Burger King. Year 21. Tapos napunta ako Meralco. Gumambol naman siya ng trade ngayon. Solid J. Reyes. Kinuha niya kami mga bata niya sa Burger King. So, at least, kumbaga, wala akong pinagsisiyan doon sa mga nangyari sa karir ko. Kasi tumagal ako ng ganito. Hopefully, konti pa. What's the best life advice na nakuha mo kay Coach Yeng? Not sa court, life advice. Life advice is, ako sa tingin ko is yung preparation on your retirement. yun yung ano ko. Kasi nga, not a lot of basketball players are really successful after basketball career. Yun yung sa akin, ang inaano ko na gusto ko, pag nag-retire ako, is hindi naman ako nagkukumahog. Kahit pa paano, may kakainin ako sa 3 beses ang araw, may bahay naman ako, may sasakyan naman ako. Alam mo yung gano'n? Yung hindi ako, ang ginagawa niya sa akin, ayaw niya makita yung players niya na namamalimos, nangihingi. So yun yung tumatak sa akin na you need to prepare on your retirement. Yun yung advice niya, life advice niya na talagang kumbaga na inano ko sa sarili ko. Na gusto ko pag nag-retire ako, ayoko makita ko ni coaching na alam mo yon na lugmok, bagsak. Kaya trials in life are part of life. Pero it's how you handle it. So, yun yung naano ko kay Coach Sheng na talagang kasi kahit saan sa mga bata sa amin, ganun na agad siya eh. Ganun yung sinasabi niya yung magprepara ka pag ng retirement mo. Mga ganun ba? So, yun yung sa akin talaga. Yun yung pumasok sa akin na lessons in life na talagang gusto kong i-ano sa sarili ko. Na gusto ko pag nag-retire ako, kahit pa paano, hindi man ako sobrang yaman, stable naman ako. Hindi ako yung nagkukumahog na talagang kasi mawawalan ako ng kumbaga pang-provide. Ayun, punta tayo sa Don't Skip a Beat, Brad. Para tong fast talk na kailangan mong sagutin ang mga tanong na hindi nag-iisip. Sige. Kung gaano kabilis yung trigger mo sa tres, dapat ganito rin kabilis yung ano. Ready ka na? Sige. Extra rice or extra spicy ulam? Ulam. Spicy ulam. Now, before rice. Now, yung ulam ngayon. Ulam. Ano ang tamang pagluto ng Bicol Express? Yan, medyo mahaba, pero okay lang. Sige. Hindi, yung tamang pagluto ng siguro is wag mo sobrang dadamihan yung sili. Okay. Yung tipong naglalaban yung lasa ng gata bagoong at sili. Kasi pangit din naman na puro anghang lang ang mo, tapos subo lang ng subo, hindi mo na ma-enjoy yung kain mo. It's more on enjoyin mo yung ulam, enjoyin mo yung ng spiciness, enjoyin mo yung alat ng a little bit of bagoong, plus yung manti-mantika nung gata. Tapos syempre yung baboy, yung ganun ba? Yung kung sasamahan mo ng gulay, kailangan mo ma-enjoy. Hindi yung pag kumain ka ng Bicol Express, ang anghang nito, dire-diretso lang yung subo, wala na. Hindi mo ma-enjoy. At least enjoyin mo kung paano kainin yung
yung ano ng pagkain. Lalo na Bicol Express. Okay. Basketball player o chef? Basketball player ako. Independent team or sister team? Wala, nabuhay na ako sa independent. Saan mo gusto umiscore? 3 tres? Maka-3 tres ka o siyam na 100 free throw? 3 tres. Okay. Mas madali yun. Sinong player ang hindi mo ma-intimidate? Ma-intimidate. I think it's Calvin. Hindi mo siya matakot? Oo, parehas kami nun eh. Okay. Parehas kami intimidator nun eh. Kumbaga alam namin yung isa't isa. Hindi mo kailangang sindakin, hindi ka rin niya sisindakin. Kasi nga alam niya, papalag ka din, di ba? So, Sinong teammate ang paborito mong pasahan off the curl sa mga screen? ako si Jonard. Bakit? Si Jonard ako. Kasi si Jonard, ilagay mo yan dyan sa isang posisyon kahit sa ilalim niya. Gagawa ng paraan ni Jonard dyan. Sa lakas ng katawan ni Jonard, talagang bubuhatin niya yan. So, doon ako believe kay Jonard na, sa bagay, he plays 4 spot kasi before. So, kaya niyang pumoste talaga. Pero when it comes dun sa mga screen, curls, si Jonard ang, kumbaga, target ko. Year 2000s or year 2020s? 2,000 ako. What's one move every modern big man must have? Modern big man. Kasi hindi naman lahat merong skill sa tres eh. Siguro post-up. Post-up, perimeter. Hindi na ganun ka ano yung totally back down eh. Siguro face-up, post-up na perimeter, inside the perimeter area. Yun yung sa tingin ko mas kailangan pang improve ng modern bigs. And finally, bigyan mo ako ng 3 words to describe kung paano mo gusto maalala ka ng tao. Ano ba? Hindi, siguro masiyahin. Kasi masiyahin akong tao. Hindi ako masungit. Hindi ako masungit. Siguro is palakain. Yan. Yan siguro yung sa akin. Kaya mali yung impression sa akin na masungit ako. I look like masungit. Yes. Pero hindi ako ganun kasungit na sa tingin nila. I'm really approachable. A lot of guys knows that. A lot of most of my teammates, most of my fans na nakasama ko na all throughout my career, alam nila na, and most of my friends, alam nila na hindi ako masungit. I'm really the type of person na jolly. As much as possible, ako ang bangka sa kwentuhan. Pero, very approachable akong tao. On that note, maraming salamat. Salamat. Thank you. Pagiging sa mga sagot. Gusto mo, Matik. ito ba? Gusto mo last message sa mga Rain or Shine fans, PBA fans? Ayun, 50th season ng PBA. It's gonna be exciting. It's gonna be one hell of a ball game always na lagi nating inaabangan. So, keep supporting PBA, keep supporting Rain or Shine, lalo na sa bayan ng Ross. Maging pasensyoso kayo sa amin. Makukuha din natin yung championship na yan kahit pa paano. Makakaisa tayo bago ako mag-retire. Hindi, yun lang. Keep supporting PBA, not only Rain or Shine. Mga Barangay Ginebra dyan, mga San Miguel Birmen dyan. Baka gusto nyo lumipat. Hindi, joke lang. Keep supporting PBA, yun lang po. Ayos. Thank you, Brad. Salamat.